Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awarding for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, base po sa datos ng Global Humanitarian Organization Action Against Hunger, hindi bababa po sa 1 milyong malnourished na bata ang namamatay taon-taon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang afternoon mga kaibigan at kanutrisyon. Grabe ano po, dahil sa malnutrisyon ay 1 milyong bata mga kasama ang namamatay taon-taon. 34 na milyon naman ang mayroong severe acute malnutrition na maaring mamatay kapag hindi nabigyan po ng lunas. Yan ang ating tatalakayin ngayong hapon. Pero batiin muna natin ang ating ninang sa nutrisyon at kalusugan mga kasamang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga listener. Siyempre, yung mga suki, good afternoon po. At may mga bago rin, di ba, Rod? Opo, oo. Tuwing linggo? Tuwing linggo yan. May Oo. mga nadadagdagan. Siguro Oo. ngayon nasa 1.3, 1.4 na ngayon o 1.5 na yung suki natin. Ay, nako. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pero napakalungkot naman ang datos na binanggit mo sa opening, Rod. Pero baka magulat ang mga tao, ha? Yung 34 million or 1 milyong bata, ano yon globally, sa buong mundo. Hindi yun dito lang sa Hindi Pilipinas. Oo, hindi sa Isipin atin. nila, Oo. naku, sa Pilipinas lang yun. Oo, pero imaginein mo sa kabila ng mga advances natin sa teknolohiya, medisina, pati na rin yung sabi, enough yung ating mga pagkain pinoproduce. Opo. Open ang ating market sa mga imported at saka nag-export din tayo. Pero marami pa rin palang namamatay at maaring mamatay dahil sa gutom at malnutrition. Oo nga, ma'am. Tama po ba yung intindi ko sa datos na 34 o 34 na milyong bata ang mayroong severe acute malnutrition? Ibig sabihin, sadya silang napabayaan dahil bago umabot sa severe acute malnutrition category, natural dumaan muna sila sa simple pa lamang na kaso ng malnutrition? Oo, Rod, kasi iba't ibang uri naman kasi ang level ang malnutrition. Na depende kung anong nutrients ang kulang sa diet, gaano kakonti or gaano katagal na yung kakulangan, at pati na rin yung edad ng bata. Ano yun mga konsiderasyon yan. At syempre kapag panahon ng emergencies, maaari pang madagdagan ang dami ng mga may severe acute malnutrition kasi biglang nawawala yung kanilang supply ng pagkain, di ba, pag may emergency. Kaya naman ang topic natin ay akma pa rin sa ating 2014 Nutrition Month celebration na may tema na kalamidad paghandaan, gutom at malnutrition agapan. Pero hindi naman ako yung expert dyan, Rod. So mas angkop. Para maipaliwanag. Oo, mas angkop magpaliwanag yung sa kumpletong atin. impormasyon. Yung mga iba't ibang klase ng malnutrition, ano-anong mga lumalabas na malnutrition, pag ano-anong mga sitwasyon. Siguro, kaya tayo nag-imbita ngayong araw na ito ng mas expert na makakapagpaliwanag niyan. At ako'y walang ibang tinuturing or nire-refer kundi ang Health and Nutrition Coordinator for Emergency ng isang international
organization sa ating bansa. Matagal na silang nandito sa ating bansa. Ang pangalan ng kanilang organisasyon ay ACF or Action Against Hunger International Philippine Mission. At ang kanila nga pong Health and Nutrition Coordinator for Emergency na nandito ngayon kasama natin sa studio ay si Dr. Martin R. Pareño. Yan. Good afternoon po, Dr. Martin Pareño. At welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat po kay Sir Rod at kay Ma'am Bernie sa pag-invite po sa akin sa araw na ito. Okay. Magandang hapon po, Dr. Pareño. Alright, diretso na po tayo sa ating talakayan dahil ito'y talagang napaka-interesabling malaman ng publiko, ng bawat Pilipino, yung kalusugan ng mga bata ngayon. Umpisahan po natin sa basic para mas malinaw po, Doc, no, sa ating listeners. Ano po ba yung malnutrition? Kadalasan po, yung malnutrition ay very broad na idea po siya. No? Opo. Tapos karamihan, ang sinasabi natin, malnutrition ay talagang kakulangan lang. Pero usually, mayroon ding isa, yung sobra. Yung sinasabi nating overnutrition. Pero maliit So siya may ang kulang, datos may nun. sobra. May sobra, may kulang. Pero ang pinakamarami Mas po ata marami. ngayon, yung Kulang. Di po ba, Ma'am Bernie? So, yun po ang ibig sabihin ng malnutrition. Kakulangan siya sa isang nutrisyon na pwedeng dahil sa kulang siya sa isang nutrient na ito, nagiging pandak yung bata. Ito yung tinatawag natin na chronic, meaning matagal na. Yung pangalawa, yung biglaang pagkapayat ng bata na nagkakaroon din ng manas. Ito yung tinatawag natin na acute malnutrition. May isa din tayo, yung tinatawag natin micronutrient deficiency. Ibig sabihin nun, kakulangan sa halimbawa vitamin A, iron, folic acid. So yun po yung mga iba't Or ibang iodine. or Pwede ring iodine. Tama po. Yun po. So, ang ibig sabihin ni Doc Rod, Yes, ma'am. kung minsan, mas madalas nating nakikita pala yung chronic kakulangan ng pagkain. Yung nakikita mong kinakain, kulang na kulang, di ba? Alam Opo. naman natin sa mga maraming may hirap ngayon na pamilya, halos walang Hindi makain. sapat yung kanilang kinakain. Hindi sapat Opo. dahil sa kakulangan na rin ng pambili. Opo. Pero meron pa rin pala ng malnutrition na hindi nakikita. Yun yung sinasabi ni Doc na micronutrient. Kasi Opo. sa kaliitan ng kailangan mo sa isang araw, hindi mo halos yun ma-quantify dahil sa kakonti. Ano po. Tapos hindi Pero po natin napaka-importante. Oo. Pero yun din ay isang malnutrition. Micronutrient malnutrition. na minsan po tinatawag po natin na hidden hunger. Hidden. Oo. Dahil hindi kita. Opo. Oo. So ano pong pagkakaiba noong ano yung severe, sabi nyo kanina kung minsan may severe acute malnutrition sa Opo. chronic. Ano pong pagkakaiba, Doc? Sige, ma'am. So i-focus po natin yung kaisipan natin ngayon sa biglang pagkapayat lang o nagkaroon ng manas. Acute. Opo, acute. Acute, Ngayon oo. po ang nangyari. Oo. Yung mga pandak na yan. Kung halimbawa, iba po yan. parang halimbawa may emergency, ganon. Opo, ganun Oo. po yun. So may dalawang kategory po yun. Yung una, yung moderate acute malnutrition na tinatawag din po nating wasting ng Department of Health. Tapos pangalawa, yung severe form. Ito yung tinatawag nating SAM or severe acute malnutrition na kung saan yung bata ay sobrang payat tapos minsan yung ibang bata ay nagkaroon na ng manas. Tapos itong mga bata na mayroong severe acute malnutrition, kadalasan pag wala tayong ginagawa para sa kanila, sila yung madalas na napupunta sa mga hospital dahil nagkakasakit sila at may chance sila na 9.4 times na mamatay. Ibig sabihin, kung yung isang bata na walang malnutrition ay namatay, sa bawat isa sa kanila, siyam ang namamatay na mayroong severe acute malnutrition. Pag moderate naman, mga 4 na mga bata lang ang mayroong tendency na mamatay dahil sa ganong klaseng malnutrition. Doc, marami ka ba nakikita mga ganito at saka anong mga sitwasyon maraming lumalabas na itong may manas, payat na payat at may posibilidad pang mamatay? Saang Opo. mga kondisyon yan? Dito sa ating bansa, marami yan? Ma'am, magugulat po kayo po sinabi ko na mayroon po tayong mga ganong klase ng bata na makikita dito sa Pilipinas. Sa pagkakaintindi natin, mga African countries lang ang mayroon Oo, ganon. yun, No? yun yung impression Opo. initially. Even oo. sa mga urban areas like Davao City na masyado nang sabihin natin na improve na sila. Pero hindi natin alam, sa gitna pala nung city na yan, makikita mo maraming batang klaseng ganon. Karamihan dun sa mga batang yan, makikita natin during emergency.
Unang-una, dahil sa pre-existing na yan wala pa yung Dati nang emergency. meron Dating sila. meron na sila. Oo. Kaya nga lang, during emergency, compromised lahat. Wala kang pwedeng makain, Mhm. yung tubig mo hindi malinis, wala kang bahay na matitirhan. Pagkatapos yung access mo sa mga pagkain lahat, mahirap talaga. So, nag-worst yun. Lalong-lalo na pag nagkaroon ng outbreak ng diarrhea, outbreak ng measles. So, mas lalo sila nagiging malnourished at naging payat na payat. When pagka nagsasabi ka doc ng emergency, ang ibig mong sabihin hindi lamang yung nagbagyo o nagkaroon ng earthquake, ano? Opo. You're referring to other types of emergency. Paki-explain nga po yun kasi baka maghahanap lang sila pagka yung nagkaroon ng malakas na Glenda o kaya Yolanda type. Tama po yun na. Oo. Actually, dapat ang ginagawa natin, mayroon tayong active screening. Mhm. Yung National Nutrition Council, may ginagawa silang Operation Timbang Plus, no? So, every year merong ganyan. Maliban po dyan, meron tayong tinatawag na Growth Monitoring and Monitoring, Promotion, oo. promotion. Na kung saan every month, or depende sa edad ng bata, minimeasure lahat ng mga batang yan. So, dapat walang makawala sa paningin natin. Makikita natin yun dyan Pagkatapos, para malaman natin kung moderate ba siya or severe ang kanyang malnutrition, meron tayong mga ginagamit na mga kagamitan kagaya ng height board. Ito yung ginagamit natin sa pag-measure ng height nila o nung length. Tapos pangalawa, yung timbang. At pangatlo, yung tinatawag nating mid-upper arm circumference na kung saan mini-measure po natin yung kaliwang braso ng bata. So, mayroon po tayong mga cut-off score. Oo. So, yung severe, mas lalong talagang maliliit yung kanilang mga braso talaga. Skin and bones po sila. Pero yung moderate naman, medyo konti lang pagkapayat niya. Yung isang form ng severe acute malnutrition na tinatawag nating kwashiorkor, meaning may manas, ito ang mas malaking chance niyang mamatay. Yung isang form naman ng severe acute malnutrition, ito yung marasmus na payat na payat. Pero, pwedeng mag-combine yung dalawa. Marasmic kwashiorkor ang tawag natin doon. So pwede siyang payat at meron din siya ng manas. Opo, pwedeng Oo. ganon. Pero pag tinimbang mo siya, parang mas mabigat naman siya. Opo. Baka hindi naman siya maklasify na malnourished doc pagka yung bata ay, di ba pag may manas, mabigat siya. Opo. So kung i-compare siya sa standard, baka akala normal yung kanyang timbang. Pwede bang ganon? Magkamali ba yung assessment? Ito po, no, very technical na question po yan. Oo. Pero dapat kailangan malaman ito ng ating mga local health workers, Oo. especially ng mga BNS at BHW na sila yung nangunguna doon sa paghanap ng mga batang yon. Kailangan, pag mayroon kang nakitang bata na may manas, isang criterion po siya na dapat i-admit na yung bata, independent na criterion po timbang siya. niya. Kahit anong pang timbang niya. Kasi Oo. totoo po yung sinabi nyo na baka yung mid-upper arm circumference niya malaki at saka mabigat siya dahil sa tubig. Dahil sa tubig. Pero kailangan oo. po yung tubig na yon na edema, bilateral, magkabilaan po siya. Parehong paa niya meron. Parehong paa. Oo. Pwedeng grade 1, meaning to say manas niya hanggang sa paalang. Paalang. Grade 2 hanggang bewang. Mm. Grade 3 buong katawan kasama ng mukha at Ayun, leeg niya. At oo. saka dapat kailangan itong makita ng doktor. I-confirm niya. Kasi minsan, may mga edema or mga manas din na isang side lang, tapos akala natin malnourished na talaga. Pero hindi pala. Meron Pwedeng lang siyang- heart problem, Oo. pwedeng kidney Kidney, problem, oo. ganun po yan. Oo. So pag nagkaroon ng emergency, wala pong mga BNS at WHW na makakagawa niyan dahil sila mismo ay mga biktima rin. Apektado rin. Oo. So wala magmo-monitor nun. So pag nakita natin sila, yung mga bata, ay baka malapit na silang mamatay. Kaya tinatawag natin silang silent emergency. Makikita mo lang na skin and bone pag andun na. Pero yung pag-start ng malnutrition niya, yung unti-unting pagkawala ng mga micronutrients sa katawan niya, hindi mo yan makikita kaagad. Oo. So doc, so sabi mo kanina ang malnutrition pre-existing, ano? Opo. So kung halimbawa ako ordinaryong nanay, ano yung mga senyales na kailangan I watch out for, yung dapat binabantayan ko para malaman ko na baka malamang malnourished na yung anak ko. Ano okay. yung mga titignan, babantayan kong senyales? Opo. Marami po tayo actually mga signs at mga symptoms para malaman natin yung bata ay may malnutrition. Unang-una, yung sobrang payat. Makikita mo po yan. Pangalawa, yung sinasabi ko pong manas. Pangatlo,
Yung palaging sakitin ng isang bata, Mhm. isang indikasyon po yun na mayroon siyang micronutrient deficiency. Anong mga sakit, Doc? Kahit na kung ano-ano lang, halimbawa, Pwedeng parati siya nagkaroon lagnat, ng ganon. pneumonia, May ubo-ubo. may ubo-ubo, ganyan. Tapos every month nagpapakonsulta kayo sa doktor. Mhm. Maliban lang po kung mayroon siyang allergy, maliban pa kung mayroong asthma. Tapos kung mayroon siyang mga otitis media, infection sa tenga, mga ganyan, no? Kasi ang vitamin A ay nakakatulong sa immune system natin. Pag kulang tayo nun, malimit nagkakaroon tayo ng infection. Tapos, syempre yung ibang mga bata mapuputla yan dahil sa iron deficiency. And then, yung pag-aaral ng bata, bakit mapurol yung utak niya? Parati siyang hindi nakakapasa dun sa mga examination. Isa po Parating yun. row 4 nakaupo. Hindi man Tama lang po yun, ma'am. napupunta sa first row. Opo. Mapurol ang Mapurol ang ulo. Mm. Pagkatapos yung iba, may tinatawag tayong night blindness. Pagkadating ng alas 6, ay, natutumba na sila kasi hindi na nakikita yon. That is also a sign of vitamin A deficiency. So yun po ang iba sa mga simptoma na pwede at saka senyales na makikita ng nanay. Yung Doc, Kay- yung madaling mapagod, yun ba sign din? Opo. Madaling mapagod. Opo. Oo. Hindi siya very active na kalaro ng mga bata. Tama po, ma'am. Tama po. Pero, para ma-confirm po natin, kailangan natin siyang kunan ng timbang ng kanyang height or length at saka yung mid-upper arm circumference. Kaya kailangan, pag nakita yun ng mga nanay, kailangan bitbitin ka agad yung mga bata sa health center. Okay. Mga kasama, kung paano tinutugunan ang severe at moderate acute malnutrition, tatalakayin natin sa aming pagbabalik. At kung may mga tanong ho kayo tungkol sa ating topic ngayong araw, text lang po sa 0921-431-1044. Yan po ay para sa smart users at para naman sa Globe, 0927-650-6795. Sa Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At pwede nyo rin pong pakinggan muli at mapanood pang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede rin po tayong maging friends. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang word lang po rin yun. O kaya na ma-follow nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. I-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Samantala mga kasama, narito na ang ating question of the day. Ma'am Bernie? Okay, mga kaibigan, ng ating text question of the day. Magbigay po ng 2 senyales ng severe or moderate acute malnutrition. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name space, address space, sagot at isend po yan sa 0908-579-6898. Break muna tayo sandali, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi malnourished ang iyong anak? Maaari mo siyang pasusuhin mula pagkasilang at pakainin siya simula 6 na buwan at syempre tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasuso mo kahit hanggang 2 taon o higit pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po kami sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ang paksa natin ngayong hapon ay severe and moderate acute malnutrition. At ang atin pong guest resource person ay walang iba kundi ang Health and Nutrition Coordinator for Emergency ng ACF or Action Against Hunger International Philippine Mission. Wala pong iba kundi si Dr. Martin R. Pareño. Pero bago tayo bumalik sa discussion, bigyan daan natin ng nutrition word for the week. At ang nutrition word for the week ay marasmus, Ma'am Bernie. Oo, nabanggit na kanina ni Opo. Dr. Pareño. Ang marasmus po ay salitang mula sa wikang Griego na marasmos, na ang kahulugan po ay decay o pagkabulok.
Ang marasmus po ay isang uri ng severe malnutrition. Ang malnutrition tinaguri ang marasmus ay bunsod ng kakulangan ng kalorya sa katawan at ng hindi sapat na dami ng kinakain. Sinasabi pong ang marasmus ay karaniwan ng nararanasan ng mga batang nasa mga mahihirap at underdeveloped na mga bansa. Ang pasyenteng may marasmus ay nagiging buto at balat at nagmumukhang matanda na natutuyo at nangungulubot ang muka. Okay. Yan po ang ating word for the week. Ipagpatuloy na natin ang ating talakayan with Dr. Martin tungkol sa severe and moderate acute malnutrition. So, Doc Martin, paano po nalulunasan or malulunasan ang malnutrition sa bansa? Ano po ba ang mga programa? Opo, ma'am. Maraming salamat sa katanungan. Unang-una, ma'am, dapat multi-sectoral yung ginagawa natin. Okay. Meron tayong preventive at meron din tayong therapeutic. Okay. Kung una po dito ay paano nalulunasan ang malnutrition sa bansa, ang una po nating dapat na malaman ay bakit hanggang ngayon may malnutrition pa rin sa Pilipinas? Ba't hindi siya nawawala kaagad? Unang-una dyan, ang ina-advise ko ay mag-umpisa tayo doon ng intervention natin sa teenage girl. Kasi pag yung isang bata na teenage woman ay nagkaroon ng anak na wala pa sa saktong panahon, magkakaroon siya syempre ng anak din na malnourished, maliit siya, low birth weight. Tapos itong bata to, lalaki to, at hindi niya makatch up yung kanyang growth. Especially doon sa first 1,000 days po na sinasabi natin o yung first 2 years of life na galing sa tiyan ng nanay hanggang na mag 2 years old siya. Pag hindi po natin na-catch up yung growth na yon, ay magiging chronic po siya. Ibig sabihin, lalaki siya pero pandak. Tapos magiging vicious cycle po siya, paulit-ulit. Tapos pangalawa, kailangan merong food security and livelihood program, meron ka ding provision ng water sanitation, magandang kapaligiran, at saka may access sa pagkain. Kung failure po ang lahat ng mga preventive measures natin, magkakaroon ng acute malnutrition. Dito na pumapasok yung therapeutic. Ito na po yung tinatawag nating, CMAM. Short for Community-Based Management of Acute Malnutrition na wala pa talaga sa Pilipinas. Pero ginagawa natin dahil sa may emergency. At saka very life-saving po siya. So ito po ngayon ang ginagawa natin sa mga emergency areas natin. Pero nagugulat po kayo, ma'am, Davao City already implemented the program. Kasama na po siya sa regular health program nila. So dito po, yung severe acute malnutrition na walang medical complication ay dinadala sa mga rural health unit natin at binibigyan ng therapeutic food. Ang tawag po natin doon RUTF or Ready to Use Therapeutic Food. And after 2 to 3 months, malaki po yung pagbabago ng katawan ng bata. Kung meron po siyang medical complication at wala siyang ganang kumain, ina-admit po natin yung bata sa tinatawag nating Inpatient Therapeutic Program or ITP. Ito po yung mga referral hospitals natin. So nagsistay yung bata doon ng maximum of 7 days. Pagkatapos, iba pang binibigay natin sa kanila, therapeutic milk. Pero ma'am, ito po, pag halimbawa ang bata ay nag-iedad ng 6 to 59 months, sila lang po yung magiging target natin sa ganong klaseng pagkain at gatas. Dahil yung below 6 months, kailangan breastfeeding pa rin po. Exclusive breastfeeding po yan. Doc, makasingit lang sandali kasi alam ko mahaba pa yung explanation. Pero ano yung pagkakaiba nitong CMAM or Community-Based Management of Acute Malnutrition dun sa mga naunang Nutri-Hut or malward sa ospital noon? May malnutrition ward noon nung mga 30 years ago siguro yun. Opo. Marami na tayong nakita kasi ng mga sobrang payat din ng mga bata na marasmic. Nung unang nag-operation timbang. Pero ang naging pag may ganun din, may medical complication, may sakit na yung bata, dadalhin muna sa malward, malnutrition ward. Meron bang pagkakaiba ng treatment ngayon or protocol ngayon sa pag-describe mo? Opo. Unang-una, ma'am, yung mga Nutri-Hut natin at mga malward natin, nasa hospital lang po siya. Hindi siya sa community. Yung Nutri-Hut po nasa community pero supervised, community. supervised ng mga doktor din. Okay. Pero very central po yung pag-treat ng mga bata na yon. Sa ngayon po, community na po ang nagde-detect nito. Hindi kailangan pumunta sa health center ng bata o sa hospital para lang i-treat. Dito po, kahit nanay, tatay,
any caregiver, BSBHW, sila na po ang nakaka-identify ng mga bata na yon sa community. Kaya po siya tinatawag nating community-based management of acute malnutrition. At pagkatapos, dinidecongest po natin yung mga hospitals ngayon. Gaya ng dati, yung malward natin, matagal pong treatment doon, di po ba ma'am? Mga almost 30 days. Oo, more than pa yung iba pagka talagang malala yung sakit. Opo. Tapos lalo-lalo na kailangan i-establish muna ng mga parents na mayroon silang mga backyard garden muna. Oo. Ito ngayon, pag nasa hospital yung bata, 7 days lang po siya. Tapos, pag nag-okay na yung kondisyon ng bata, ibabalik natin siya sa community para i-continue yung rehabilitation. So, bali yung ipinapakain ang may pagkakaiba ngayon. Opo, Yung meron sinabi siya. nyo kaninang milk at saka ready to use Therapeutic food. therapeutic Opo. food. Yung milk sa hospital, yung Oo. therapeutic food sa sa community. community. So sa panahon ng disasters, Doc, ano yung mga intervention para dun sa mga batang pre-existing? May pagkakaiba ba? Opo. O yun din? Hindi. Iba? Kailangan may establish tayo na CMAM program. Pangalawa, i-continue pa rin po natin yung tinatawag nating infant and young child feeding. Importante, merong space para sa nanay at sa bata para magkaroon ng continuation ng breastfeeding. At oo. pagkatapos, kailangan bigyan din natin siya ng magandang kapaligiran. Mayroon silang enough na water supply na malinis para hindi magkaroon ng diarrhea. Dahil ang diarrhea, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng malnutrition. So sa mga evacuation centers, hindi maiwasan yung yung nagdo-donate ng mga milk Opo. na hindi naman yung formula milk. Paano yan, Doc? Inaalaw natin? Ma'am, dapat hindi po. Dahil unang-una, mayroon tayong milk code. Pangalawa, during emergency, wala tayong mapagkukunan ng malinis na tubig talaga. Ano ngayon kung ipapainom yung gatas na yun sa bata, gagamit ka ng tubig na hindi malinis, magkakaroon ng diarrhea. At saka sa first 6 months of life, walang ibang dapat na kainin yung bata, kundi yung gatas lang ng nanay dahil kumpleto na po siya. Okay, siguro bigyan mo rin kami, Doc, ng idea. Ano ba yung organization ninyo para ipakilala natin sa ating mga nakikinig? Ano yung Action Against Hunger Philippines at ano yung mga proyekto ninyo? Opo. Yung ACF International po, meron kaming 5 headquarters all around the world. Isa sa Spain, isa sa France, Canada, USA, at saka yung isa sa United Kingdom. Yung ACF Philippine Mission po ay under sa Spain. So yung okay. sa pangalan pa lang namin, Action Against Hunger. So we are the leading organization to fight against malnutrition and all its causes. At saka pinopromote namin yung pag-save ng lives ng mga bata at ng nanay, at saka komprehensibo po ang ginagawa namin sa kanila, both na sustainable at saka yung attainable din. Nagpo-focus kami sa emergency at saka non-emergency context. So marami po, hindi lang po nutrition yung programa namin doon. May health din, psychosocial and care practices, may water sanitation and hygiene, food security and livelihood, gender, at saka may advocacy, DRR or disaster risk reduction. So komprehensibo po siya talaga kasi ang focus namin ay yung nanay at yung bata. Para mabigyan mo siya ng magandang nutrisyon, dapat lahat ng mga aspeto na to ay may ibigay mo rin sa kanya in one package. Dito sa Pilipinas, Doc, saan kayo may mga project na yan? All over the Philippines din? Tinatry po namin ngayon na mag-spread out sa buong Pilipinas, pero karamihan sa project po namin ngayon ay Visayas and Mindanao. Unang-una, nag-start po yung ACF dito noong 2000 dahil sa ARMM problem, yung time ng yung gera nga po doon, no? Ang taas ng malnutrition, ma'am, doon, no? Tapos nagkaroon kami ng project din sa Zamboanga, tapos lately yung Davao City, tinulungan namin silang ma-establish yung CMAM program nila doon, at nagagalak kami dahil ginawa itong executive order ni Mayor Duterte. Pagkatapos, dahil sa Mayolanda din, dito rin napunta kami doon sa Samar, Leyte, Tacloban, Rojas, Iloilo. At mayroon din po kami sa Masbate. Okay. So at least meron namang mga ahensyang kagaya ninyo na tumutulong sa pamahalaan para masolusyonan or ma-address ang problema ng severe and acute malnutrition sa bansa. So, mga kaibigan, ang discussion natin ngayong hapon ay tumuon sa problema ng malnutrition. Isang problema ang hindi lang pangkalusugan. Sabi nga ni Dr. Martin, problema din to ng kawalan ng pagkain,
na maaaring sanhi ng kahirapan, maaari ring sanhi ng kulang sa pag-aalaga at kakulangan din ng malinis na kapaligiran. Sinabi ni Rod sa opening kanina, milyon-milyon ang nakararanas nito, lalo na mga batang wala pang kakayahang arugain ang kanilang sarili. Sa simula, ang malnutrition ay simple lamang na pagbaba ng timbang, panghihina, pamamayat. Subalit kapag pinabayaan o hindi inalintana, ito'y lalala at kalaunay lulubha na maaaring humantong pa sa pagkamatay. Depende sa sanhi ng malnutrition, posibleng kailanganin ng pasyente ng tulong ng isang doktor at nutritionist dietitian. Partikular na dapat bantayan ang nutrition ng mga bata sa dahilan kapag sila tinamaan ng malnutrition, maaari silang maging bansot, sakitin, bumaba pati ang IQ, at yun na nga, baka pa sila mamatay. So iwasan ang malnutrition sa pamamagitan ng tamang kaalaman. Maraming salamat sa ating guest resource person, si Dr. Martin R. Pareño, Health and Nutrition Coordinator for Emergency ng Action Against Hunger International Philippine Mission. Dr. Martin, baka meron kayong huling panalita para sa ating mga listeners. Last na statement ko na lang po, actually ang malnutrition ay maaagapan talaga po siya, no? Maraming mga pamamaraan para maiwasan po natin ang malnutrition. Ang pinaka-importante po doon yung tamang pag-aaruga at yung support system ng community. Hindi lang po dapat taga-health center ang mga nagli-lead po dito, dapat lahat, buong komunidad, at ini-invite po natin na dapat pati yung taga-local government unit, yung mga leaders natin, dapat Punong barangay. Opo, yan, oo. malaki po ang kanilang Mga role kagawad, dito. kagaya ni Rod. Opo, so yun po ma'am, dapat lahat nagtutulong-tulungan. Okay, thank you very much po. Thank you very much, Doc. Samantala mga kasama, ito na po ang 6 na winners ng Tig 100 pesos cellphone load na unang nagbigay po ng tamang sagot sa tanong. Magbigay ng 2 senyales ng severe o moderate acute malnutrition. Ang mga sagot dyan, sobrang payat, manas po, sakitin, mahina sa klase, ma'am, no? May night blindness, madaling mapagod. At ang mga sumagot ng tama, Leonida Pascual, congratulations ng San Mateo Rizal. Okay. Jonathan Capiral ng Barangay Tiaong, Giginto, Bulacan. Rapunzel Montenegro ng General Santos. Uy, Jensen. From Jensen. Masarap ang tuna rito. Oo. Evelyn Sultano from Buliran, San Antonio, Nueva Ecija. Si Cheska Dueñas ng Liliu, Laguna. Si Jude Dado. Ito Magaling yung ang ano dyan, sapatos. sa Liliu. Liliu, Laguna. Si Jude Dado ng Barangay San Pablo, Santo Tomas, Batangas. Batangas. Ayun. Oy, congratulations. Salamat sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa mga listeners sa inyong patuloy na pagtangkilig po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain pong kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako pong inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang